Sa napakaraming ganap kaninang umaga, ay ito na naman ang ating isa nagpili, yung issue sa gitna ni Marcoleta at saka ni Ping Lacson. Pedro Kabagi, magandang gabi. Ito po ang babanata natin ngayon. Kaya ang konteksto nitong aking ipipresenta ay, una, nagsimula ito sa Blue Ribbon Committee. Natandaan naman natin na ang unang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Marcoleta. So, pero bago natin ibira yan, at so tapos pumalit si Lacson at nagkaroon ng flood control hearing at doon, yun, nagkabirahan. Pero bago ang lahat yan, siguro ipatugtog ko muna yung ating may favorite song. So, kay Brian Rodriguez. Video file. Yun, Brian Rodriguez. Ito mga kay Brian. Kilala ang tindi, hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan,
So ito na naman isa. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay nadaya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Salamat. At itugtugtug na natin yung paborito song ko na ginawa para kay Sara Duterte. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Eh, salamat. Ito na ngayon ang ating pag-usapan. Si Anggira sa gitna ni Ping Lacson at saka ni Marcoleta. Ang konteksto nito, yung una ay nag-privilege speech si Ping Lacson kasi happy siya na ngayon ng Blue Ribbon Committee. Tapos, so far, hanggang ngayon, iisa pa lamang ang naimbestigahan ng Blue Ribbon Committee, ang flood control pa lang. At yung pag-imbestiga na yan, inumpisa ni Marcoleta, pinasa kay Ping Lacson, at ngayon, ayaw na ni Ping Lacson magpatawag. Yan ang kinagalit ng karamihan. Pangalawa, kinagalit ng kasamahan niya. At bakit niya idadamay si Jinggoy, si Joel Villanueva, at saka si Chis Escudero? So, yan ang report. Maraming kumontra. Pati si Erwin Tulfo kumontra sa kanya. Pero malumanay ang pagkontra ni Erwin Tulfo. Pero matinding galit sa kanya si Joel Villanueva. Si Jingo Estrada ay medyo na himasmasan. Kasi binanggit ni Ping Lacson na may lumabas na bagong ebidensya na nanggaling sa library ng Senado na nagpapatunay na wala palang insertion si Jinggoy Estrada. So, absuelto na si Jinggoy Estrada. So, ngayon, tama lang yung sinabi ni Marcoleta, na alala mo nyo yun, nang sinabi niya, ano ka na? Absuelto ka na. Tama si Marcoleta. Ngayon, ito naman, ang galit ni Ping Lacson ay tinuon niya kay Marcoleta. At binira niya sa privilege speech si Marcoleta. Ang masakit doon ay hindi pinayagan ni Ping Lacson na gumanti si Marcoleta patungkol sa mga tanong sa kanya. Bagkus, ang ginawa na lang ni Marcoleta ay humingi na lang ng espasyo o panahon o pagkakataon mula sa kay Senate President Tuta Soto na pagbigyan din siya ng pagkakataon na magmanifestasyon pangkontra doon sa sinabi ni Ping Lacson laban sa kanya. At ang kabuuan ng kwento ng tirada ni Marcoleta ay, dati ako'y hanga-hanga sa iyo. Ngayon ako'y muhing-muhi sa iyo. Kumbaga, ang alamat ni Ping Lacson ngayon ay lamat na. Pakinggan si Marcoleta. Pagkatapos ito, titira din si Erwin Tulfo at titira din ang iba. Ito na po tayo. Dali lang. Hindi ko pa nasalang. Salang ko muna, isalang. Let me present it. Share screen.
Yan, Senate. Mainit yung Senado at Kongreso, House. Cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. Flood control scam. Isa natin dito. Pakita ng paper trail na storm hits division. Signed. Dalawa na lang po, 2 or 3 more. At pwede nang i-file sa Bills and Index Division ng Senado. Dalawa na lang ang pirma na kailangan, dalawang senador na lang na member ng Blue Ribbon ang pipirma sa Chairman's Progress Report daw. Ayaw pumirma ni Marcolita, ayaw ng pumirma ni Ivy Marcos, ayaw kung sino pang iba. So, dalawa lang ang kailangan, pero ayaw pa ibipirmahan. Kasi kung hindi aabot sa siya magpirma, bali wala, magiging piece of shit lang itong paper na report ni Ping Lacson. Sige, gayon, tinitiran nito si Marcolita. Ang partial committee report. Until then, Mr. President, I am not yet yielding the floor. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. We recognize our distinguished colleague from Tarlac. Senator Dante Marcoleta is recognized. Yan, baba na si Marcolita. Thank you, Mr. President. Mr. President, may I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation? Ayaw eh. Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Bakit Mr. President. ba-blackmail? President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield? Tanong niya, bakit ganon si Lacson? Gusto niya, pipirma muna ako at kami ng partial report niya bago siya papayagan niya sarili niya na magtatanong kami sa kanya. Ano ba yung na-report? Yung privilege speech niya ay report po niya na ginawa kung ano na ang mga nakuha niya na detalye sa flood control investigation. Nakulang-kulang! Ang gusto naman ni Marcolita at iba pang senador, kompletohin na. Ipatawag ang 18 na Marines. Ipatawag ulit si Gutesa. Ipatawag ang sino pa kung pwede interviewin si Mr. Saldico kahit nasa abroad. Yan ang hiling ng bayan para malaman magkaintindihan. Okay? Pakinggan natin. Interpellation. yes. May I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Yes, And Mr. it is her- President, but it this is her is prerogative. this is different. And then, Because if as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect. Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that Pang-blackmail his yun. unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President. Yes, we respect your opinion. And because he doesn't want to be interpellated, may I just be given the opportunity to make manifestation because my name was mentioned. Of by course, Senator Lacson. of course you may. Go Thank ahead. you, Mr. President. Mr. President,
I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I delivered a privileged speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons, therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more, and in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privileged speech. Namely, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, Oo former nga. governor. Bakit hindi niya pinapatawag si Yusek Bersamin? Kasi alam ni Lacson na si Yusek Bersamin may dala-dalang text message ni BBM na nag-text message si BBM. Okay nga ron. Agyamanak, okay nga ron. Bakit siya nag-okay? Kasi ang text ni Yusek Bersamin ay, Boss, okay na ang 7 billion, nadahawak ko na. Yan. Ebidensya laban kay Bongbong. Hindi naman laban yun kay Ping Lacson. Bakit ayaw na ipatawag? Para mailatag sa Senado ang screenshot ng text message si BBM kay Yusek Adrian Bersamin. Tapos, ayaw niya rin patawag si Yusek Jojo Cadiz na kanyang tauhan mula pa nung araw na siya ay gobernador ng Ilocos Norte. At itong Man Friday niya ay nakakalam lang lahat ng korupsyon ni BBM. Baka madulas ang dila. Baka tatanungin ng matindi ng mga senador. Yan ang iniiwasan ni Ping Lacson. Marami pang iba na ayaw niya patawag. Ayaw niya patawag si Saldico. Kinatwiran niya na, ayaw naman pumunta sa embassy para pwede siyang ikulong kung magsinungaling. Tama ba yun? Hindi importante yan, Ping Lacson. Importante dyan ang detalye. Kunin mo muna sa kanyang detalye at ipa-apostil lang yun doon. Tama yung suggestion ni Marcoleta. Ipa-notaryo sa apostil sa kung saan man siya, sa Sweden ba o sa Portugal o sa Fransya ngayon. Pwede namang gawin yon. Ipadala dito sa Senado ang affidavit na naka-apostil. Ang notaryo kasi sa ibang bansa, kapag kasama sa apostil treaty, ay apostil na ang tawag. Hindi na kailangan kumuha ng red ribbon kung sa ibang bansa. Basta may apostil lang. So ngayon, pwede naman na isyuhan nila ng contempt order o di kaya arrest order si Saldico kung magsinungaling siya during the hearing over the video conference. So ang dami na mga hindi pinatawag, pati yung mga 18 Marines ayaw niya patawag. Tarantado ka, punyeta ka talaga, Ping Lacson. Makinig tayo kay Marcoleta, Pag-asa ng Bayan. Pag-asa ng Bayan si Marcoleta. Luis Chavez Singson, Si Luis Chavez Singson, niloko pa niya. Lacson. former Speaker Martin Romualdez, Si Martin Romualdez pa. former Congressman Saldico by way of an apostilled sworn statement, because this is very, very possible. An apostilled sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostilled manner or method
of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President. I also advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they have so much to say. Because I thought he said, and he emphasized at some point, that wherever the evidence is, the BRC will be led there too, Mr. President. Ang sabi pa po niya, Mr. President, hindi option yung interparliamentary courtesy. What? At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself with or without invitation. They just have to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag? Wag na, kasi hindi naman pinapatawag. Paano may gagalang hindi pinapatawag? Punyet na sila aksyon na yan. In this Kasi tagahanga ko niyan. Yan, taganganga na lang sa kanya. chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Kahit na lantaran na nandun na talaga yung mga ebidensya. Bakit po hindi tayo Wala eh. tumawag ng pagdinig, Mr. President? Ayaw ni Lacson. Inimbita si Governor Luis Chavez Singson. Sa pagkakalam ko sa mga accounts na nababasa ko, he was invited to appear on April 14. Hindi na tuloy. At binigyan po siya ng pagkakataon hanggang April 7, hanggang alas 5 ng hapon na ihain ang kanyang sinumpaang salaysay. Hanggang alas 5 ng hapon, Mr. President. Maganda. Ngunit 9:15 ng umaga, ipinaabot sa bahay ng dating gobernador na kinakansela na po ang nasabing pagdinig. At ginamit pang dahilan, Ano? Wala yung... paano po nangyari yun, Mr. President? Binigyan siya hanggang alas 5 ng Abril 7 na isubmit. Sa pagkakaalam ko po, nandun na siya sa Maynila at nanananghali. Pagkatapos nun, itutuloy siya sa opisina ni Senator Lacson para ihain yung sworn statement na kanyang inihanda. Bakit po kinakailangang dumating pa si Saldico? Inihintay siguro ni Saldico, Mr. President, ideklara lang ng chairman ng Blue Ribbon Committee, i-apostil mo lang yan kahit nasaan ka sa anumang bansa ka sa Europe, tatanggapin ng committee yan. At pagkatapos hahayaan ka namin sa pamagitan ng Zoom ay pumayag ka at iimbitehan ka namin para sa isang special na pagdinig kung yan ang gusto mo. Yun lang siguro gusto niyang marinig. Bakit ikukondisyon pa natin ang pagdating niya rito, Mr. President,
kung yung Apostle John statement is sufficient enough for him to do just that. Ano po ba tayo rito? Nagtatakip po ba talaga tayo? Mr. President, kayo po ay maaring makapagtestigo sa sasabihin ko. Nung isang araw po, pinuntahan ko kayo sa inyong opisina at may binanggit po akong isang bagay na maaaring makatulong sa atin kung paano kilalanin si Senator Lacson. Binanggit ko po sa inyo, Mr. President, ng buong katapatan nung ako'y wala pa po sa Kongreso, wala pa po sa public service, nakilala ko po si Senator Lacson Yan, pupriin niya sila. bilang chief ng PNP. Nabanggit ko po sa inyo, Mr. President, sa ating pag-uusap sa inyong opisina. Mula noon, nung makita ko siya, lalong-lalo na po doon sa episode na pinatawag po niya, ang lahat ng kinaukulan na merong mga nakaw na sasakyan, mga karnap na sasakyan. Naalala ko po na sinabi niya, Mr. President, lahat ng mga ninakaw na sasakyan, dalhin nyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Dahil palagi po akong dumadaan sa EDSA, Mr. President. Dahil opisina ko po sa Ortigas, nakita ko pong nakabunton lahat talaga ang mga ninakaw na sasakyan. Talaga pong hinangaan ko, Senator Lacson. Walang nakagawa nun sa aking palagay kung hindi siya lang. Di ba, Mr. President, sinabi ko pa sa'yo, sayang wala nakako yung aking kaibigan, yung dating mayor ng Marikina, Bayani Fernando. Dahil kinausap ko po siya. Sabi ko, Bayani, alam mo, yung ginagawa mo sa Marikina, gusto ko rin eh. At yung ginagawa ni Chief PNP, Ping Lacson, gusto ko din yun. Ayaw mo ba siyang kausapin na kayong dalawa tumakbo? Si Ping Lacson ang president, ikaw naman ang vice president. Kinuwento ko sa iyo yan, Sir President. Bakit ko po sinasabi ngayon ito, Ginoong Pangulo? Nung umpisa po talagang ganong na nakita ko po eh. Yung kanyang kagustuhan na maayos natin ang ating bansa. Yung sinasabi niyang track record, maring nung umpisa nandun po yun eh. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talagang hinangaan ko siya. Noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Ang sabi ko pa nga eh, hindi ba tayo dapat maglaban-laban dito eh. Ang kapakanan ng mamamayan ng ating bansa, ang importante rito po eh. Yung direksyon natin. Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan eh. Kung sino yung dapat na sumikat o sino yung dapat magpasikat, hindi po yun eh. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat. Doon po natin ituon ang lahat ng ating makakaya, ang lahat ng ating energy. Malampasan sana natin ang problemang ito. Ngunit, yung hindi po pagganap sa tungkulin. Yun po yung hinahanap ng tao, Mr. President. Napakainit na po ng panahon talaga. Pinapag-iinit pa ng paghihintay nang hindi malaman hanggang kailan maghihintay ang taong bayan. Ano po ba ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng privilege speech ngayong hapon? Para saan? Para saan? Hindi po ba mas maganda na kumpletuhin natin
Yung report. Hindi partial. Ano yun? Partial final? O partial provisional? Paano ko po malalaman, Mr. President, kung hindi po ibinigay yung hard copy, pipilitin akong basahin na nandun lamang sa online. Binigyan lamang kami ng isang file para doon kuhanin namin kami mag-print. Iniiwasan talaga. Paano ko ba ikukumpara po yung ipinrint ko? Hindi ko naman alam kung sinong gumawa nun dahil wala nga pong pirma yun eh. Doon lang sa paraan na yun eh. Nagkakaroon na po ng agam-agam eh. At bakit ayaw niya? Pagkatapos ayaw pa nilang mag-interpolate. Nasa sa kanya po yun, Mr. President. Pero ako po, ang tanging hangarin ko lamang, ayusin natin lahat ito. Sabi nga po niya, hindi makakalimutan ng taong ito at talaga naman pong hindi malilimutan sapagkat ito na po yata Si Ping Lacson na nakakalimot. ang pinakamalawak na nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Salamat po, Mr. President. O yan, pakinggan natin si Erwin Tulfo. Ako rin. Senator Erwin Tulfo, you were raising your hand earlier. Not as an endorsement of every conclusion contained therein, but as a recognition that the report is, at best, incomplete. It Reklamo niya rin incomplete ang report. reflects portions of the truth, but not its full measure. At the outset, Mr. President, let me be clear. I support accountability. I support the pursuit of justice wherever the evidence leads. But I cannot, in good conscience, agree with a recommendation that narrows the scope of further investigation to not only a handful of our colleagues in this chamber. Mr. President, the issue before us is not small. We are confronted with what may be one of the most staggering cases of misuse of public funds in our history. Funds intended for flood control, funds meant to protect lives, homes, and livelihoods. And yet, when the rain came, our people still suffered. The question is, where did the system fail and who must answer? Why then does the report appear to draw the line so narrowly? What happened to the more than a dozen contractors who were identified during the hearings? Tama, punto mo, kahit binibiri kita. These are not incidental actors, Mr. President. Asan mga kontraktor? Sa Ping? 67 contractors po sinasabi mo? They were recipients of public funds. They implemented or failed to implement these critical projects. If there were irregularities, if there was overpricing, substandard work, or ghost deliveries, surely accountability cannot stop at public officials alone. The private entities who benefited must be subjected to the same level of scrutiny. Pakinggan natin. Jingo Estrada, you are recognized. Jingo Estrada. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Una-una, Sergeant Jacob. ako ay nire-respeto ko po ang posisyon ng ating kasamahan, Senator Lacson, na hindi ho siya mag-entertain ng anumang katanungan ng mga galing po dito sa ating mga kasamahan. Ngunit ako po ay nakikiusap sa kanya. Total naman yung tampo niya at galit niya kay Senator Marcoleta, hindi naman kasi laki ng galit niya sa akin. Baka sana pwede yung makiusap kay Senator Lacson na mga ilang katanungan lang po kung pwede po. Kung ayaw naman po niya, wala naman po tayo magagawa. Nangyari, hanggang doon lang, rekonsultuhan na lang. Yan po ang nangyari. Duwag pala ito si Lacson. Buang. So, sige. So, mga trolls, gabi. Hi, mga trolls.
Gilbert Labrador, Dig Babaran. Sino pang iba? Dodong Tirador. Fib Baltasar. Nilimpaso na naman ang tulisan. Puro ka paglilihis. Bakit ka takot kaysa kay Gutesa? Oo nga, bakit siya takot kay Gutesa? Si Angkor, Banal TV, Channel TV. Ichilianis mo, sobra kakawatan. Diyan, tama. Amil Mutalib. Alay ko ba sila? Alay ko ba? Atim, Amil. Mga taga Saraha Sulaiman ito sa emisyo. Ang kapatid ko si Dudong Tirador, taga Super New Boys. Kay Raymond de Rebucas, Sara Tularan mo. Katupa, nabigyan kasi ng malita si Lacson kaya takot. Ayan, tuloy, na-isyong katuloy. Romel Bundok. Tapos si Nenen Kausing, good evening. Thomas Isplana, gandang gabi. Helen Bagyo. Okay, hanggang dyan na muna tayo. At sundan niyo po. Sundan ninyo ang kasunod. I-vlog ko. Explosive. Exclusive. Explosive. Ito. Benly Camada, Baje Pequero. Gandang gabi. Pakilike-like lang po.